Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, ang pagpapala po sa sumating lahat para sa araw na ito. Muli po nagpupugay si Makatang Tambay ng puhunan ni Logic ng Buhay. At kung bago ka pa lang, pa-subscribe po para sa ating munting himpilan, Makatang Tambay. Okay, reaksyon na natin itong post na nabasa natin. Kahapon ko ito napanood. Sabi ni General Torre dito, happy birthday po sir, sabi niya. Trabaho lang. Ito ay isang pagbati niya sa nitong nakaraang kaarawan ni dating Pangulong Duterte na ginanap diyan sa Dahig. Pero nung mabasa natin ito, nagulumihanan din tayo rito. At hindi nga natin malaman kung ano ba yung ating magiging mararamdaman dito. Kikilabutan ba tayo rito? Maniniwala ba tayo rito? O magiging magpapagan ba ito sa kalooban natin? Ito yung ating samot sa rin na naramdaman sa nakita natin ito na tila hindi man tuwiran, ay tila pagbabagong tono na pagpapakumbaba ba. Yun yung nakikita natin dito. Nasabi pa nga niya, trabaho lang po na napakaikling salita. Pero sa akin napakamakahulugan. Dahil sa pagbati niyang ito, dinugtong niya na ang ibig sabihin nito, talang nararamdaman niya na may sablay siyang ginawa para sa dating Pangulo. At yung pagdugtong niya rito ng pagkatas ng pagbati niya, nasabi nga niya, happy birthday po sir, trabaho lang po. Pinapahiwatig niya rito na kung may ginawa man siya noon dito, nung ito'y dakpin nila at ipadala nga rito sa Dahig, ayun na sa trabaho lamang o kung kaya sumunod lang siya sa ipinag-uutos sa kanya. Ito yung maliwanag na nakikita natin at nagiging pakahulugan natin dun sa kanyang post na ito. Which is ito ba isang sinyalis na, isang palatandaan na nakakaramdam na ba siya? Na kumbaga katulad ng isang gulong, napupunta na ba siya ron? Nararamdaman ba niya, napatungo na siya ron sa pailalim na pag-ikot dito? At pagkatapos pag nasa ilalim ka ba, siyempre isa lang kahulugan yan, maiipit ka na. O diba? Nararamdaman ba niya ito? Pero ang sa akin, kaya ako to naisipang reaksyonan, may isang vlogger ako na napanood kaya, na pro Duterte naman ito. Pero sabi nga niya ron, natouch siya sa sinabing ito, pagbating ito na ipinaabot ni General Torre sa dating Pangulo. Yan sa nitong nakaraan ng kaarawan nito. Nasabi nga niya, total naman daw Semana Santa ngayong panahong ito. Hindi naman masama ang pagpapatawad. O, di ba may binanggit pa siya rito kung paano nga si Jesus Christ na mga panahon na yan nagdusa para sa atin. Ay mga ganun pa siyang litanya. Pero hindi ko kini-question ito. Dahil lahat naman tayo may kanya-kanya. Kung malambot talaga yung puso niya, yung kalooban niya, para tanggapin yung ganitong mga pahayag o pagpapakumbaba ng isang nagkakamali o sa tingin nga natin ay nagkasala at sumablay, hindi ko ito pinanghimasukan. Pero para sa akin, napakaaga pa nito. Isang taon palang ang nakalilipas, napakaikling panahon para kumbaga makalimutan agad-agad natin ang ginawa ng taong ito na hanggang ngayon sariwang-sariwa sa isip ko pa dahil nung tandang-tanda ko March 11 na yan dahil may nagla-live naman nung panahon na yun na ito ngay hinuli nila si dati Pangulong Duterte pagkalapag ng airport galing nga dyan sa Hong Kong. Napapanood ko na ito. Nakikita kong nagpakita siya rito kung gaano siya kambog at arogante. Na hindi ba't naging trending pa nga yung kanya ritong mga sinabi na hihilahin ko yan dahil gustong-gusto na nga niya kaagad na maisakay ito sa aeroplano para dalhin na nga sa Dahig. Yung sinasabi pa nyo at natatandaan ko pa na sinabi rin niya sa pagkakataon na yun na sa ngayon po ako po ang masusunod at hindi kayo. Siyempre siya yung leader ng mga napakaraming pulis na naroroon, hindi ba? At tinitingnan natin
kung gaano siya talaga nagpapakita ng pagiging arrogante, yung lakad niya na pauli-uli dun. Palibasa, nilalampas-lampasan niya yung kanyang mga tauhan na tila nagpapakitang gilas siya sa kung sino man yung nag-utos sa kanya na gawin yun, trabaho nung araw na yun. Hindi natin siya kini-question dito kung halimbawa man sumunod lang siya sa pinag-uutos sa kanya. Pero ang sa akin, kinukundin ako rito, yung karagdagan niyang mga galagalawan at kilos na para bang yung dating, sa kanya may pagkakasala si Duterte. Na personal niya talagang kagustuhan yung mga ginagawa niyang pagkilos na sa wakas, kumbaga naiisip natin mga panahon na yun, makakaganti rin ako sa'yo. Parang ganun. Hindi ganun dapat ang gawi. Kung talagang sumusunod ka lang sa trabaho mo, ipakita mo yung respeto mo sa isang dating Pangulo. Yun yung hinahanap natin sa kanya na hanggang ngayon nga nagpapabigat sa kalooban natin. Kahit pa nagpapahayag siya ngayon ng tila pagpapakumbaba at hindi man tuwiran, ay isang paghingi ng paumanhin sa kanyang ginawang pagkilos ng mga panahon na yun. At kaya nga't hindi naman natin sinasaklawan yung iba. Ito ay sarili ko lang namang itong pananaw at sarili kong opinion at paniniwala. Napakaaga pa para sabihin natin na tayo lumambot na rin sa pagpapakita niyang ito na tila hindi man tuwiran ay paghingi ng tawad o paumanhin sa dating Pangulo. Tulad nga ng nabanggit natin, sa pagbati mo ba, bakit kaya lang idugtong mo yung trabaho lang po? Ibig sabihin nito, napakamakahulugan nung dinugtong niyang ito na napakaiklingang salita, pero ang sa akin, malalim yung kahulugan nito. Na hindi man tuwiran, sinasabi na niya, o pinapaliwanag ng maikling salitang ito na kung may ginawa man po ako sa inyo nung panahon na yun, na hindi nyo nagustuhan at lalong-lalo na ng mga supporters ninyo, ay trabaho lang po yun. Ito yung ating maliwanag na nakikita at nababasa dun sa kanyang pagbati na ito na idinugto nga niyang maikling word na ito, mga kabayan, mga kapinas ko. At ito lamang ay isang lang marahil na pagsisimula na talagang ang buhay talaga, hindi ka talaga makakasigurado. At itong group effort na ito ay alam naman natin kung sino-sino itong mga nag-trader na ito at gusto nga nating ibalik tanaw at para matandaan ninyong muli ang mga pangalan ng mga taong ito na gamat may isang tila nagpapakita ng pagbabalik loob o pagpapakumbaba sa ginawa nilang kapalpakan at sablay sa dating Pangulo ay ang mga taong ito sina dating tao rin ni Duterte, itong si Secretary Eduardo Anyo, itong si Gibo Tridoro, itong DILG Secretary John Vic Remulla, at siyempre ang pinaka-leader nila na talagang napakahirap mong arukin ang kalooban sa lalim niyang mag-isip, si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga grupong ito ang may kagagawa ng lahat ng yan. At ngayon, sa tingin natin ay may isa ngayong tila bumabaliktad at nag-iiba ng kalooban at lumalambot, nagpapahiwatig na siya nga ay may pagkakasala at pagkakamali. Ay hindi tayo ganun kadali. Kung ako lang naman, hindi ko naman pinangihimasukan yung iba. Kung sa tingin ninyo okay kayo, at talagang absuelto na sa inyo si General Torre sa kabila ng pagkatapos ng isang taon na ginawa niya na most hated talaga siya sa ating mga supporters dati, di ba? Kung mapapalambot kayo sa kanyang ginawang pagbati nito at kilos at galawan sa ngayon, sa kasalukuyan, hindi ko naman po kayo sinasaklawan. Nasa sa inyo po yun. Basta't ang sa akin, yung isang taon, napakaikling panahon pa niyan para sabihin natin na si General Torre ay samahan na natin. Si General Torre ay makumbinsi na tayo na may sinseridad talaga siya sa tila pagsisisi niyang ito sa ginawa niya kay dating Pangulong Duterte. Hindi natin sinasarado ang pinto sa pagpapatawad, pero napakaaga pa, muli nating inuulit yan mga kabayan, mga kapinas ko.